Hello guys! Papasok tayo sa part-time. Natulog lang ako ng kaunti and then nag-message sa akin yung isa kong client kung nakabalik na raw ba ako dito sa Bucharest. Sabi ko yes. Ilang oras pa lang guys ang tulog ko. So yun, kailangan ko pumasok. Sayang din yung 250 kasi babalik din naman ako ng pag hindi Friday ng gabi or Saturday ng morning para puntahan yung mga bata. And babalik kami ng pag hindi linggo ng gabi or Monday ng umaga. Ganda ng weather dito guys sa Bucharest. Although mahangin pero hindi ganun kalamig. Unlike dun sa probinsya ng asawa ko, Diyos ko guys. Sobrang lamig talaga. Negative 20 dun guys. Hindi talaga ko kaya yung lamig dun. Dati may manukan ako guys doon sa bahay ng asawa ko sa likod. Nagtayo kami ng bahay ng mga manok. And ako guys, sobrang saya kasi tuwing nangingitlog yung mga manok kung saan lang talaga nangingitlog. Si Jacob nung maliit pa, kinukuha yun ni Jacob isa-isa at pinupukol. Binabato ni Jacob. Kaya pag umaga, paunahan kami niyan pagpasok doon. Nung time na ang dami naming itlog guys, namimigay kami sa kapitbahay namin ng tray. Ganyan guys. Pag nangitlog kasi ang manok dito, maramihan talaga. Walang tigil ang pag-itlog ng manok. Tapos meron na kaming ipon ng lagayan ng tray ng itlog. Kada dampot namin every morning, at night. Nilalagay lang namin sinasalansan. Ay, ayoko po sana talaga guys bumalik. Totoo lang, mas gusto kong magpahinga muna dun sa probinsya. Kaya lang hindi talaga pwedeng tumigil guys ang isa sa amin. Kasi panay ang gastos doon. Alam nyo ba na yung nagpahakot kami ng buhangin kasi nga hindi ko kasi guys na video yun yung kanal doon na papasok doon sa loob nung lagayan ng heater namin is pag umulan pumapasok ang tubig. So kailangan pong sementuhan. And also yung mga doon sa harap ng bahay namin. So guys, ang bayad nun ay umabot na ng 80 leyon. Yung paghahakot pa lang ng buhangin. Plus semento na 200. And may bakal pa. Ang dami. So syempre, labas ng pera. Grocery pa kami. So kailangan talaga, kahit yung araw na stay bakasyon, kailangan may magtrabaho. Kailangan may pumapasok pa din. Although nagbablog kami, pero iba pa din guys yung kailangan talaga may isang mag-work. Ngayon mag-aayos lang bahay yung asawa ko doon. Dami pang kulang guys doon sa bahay namin. Yun ang tulad ko sabi sa inyo, wala pong trabaho doon. Hindi pwede sa aming isa na walang trabaho, malaki ang gastusin, kailangan ko bang padala sa Pinas. So siguro pag naging stable po yung pagbablog namin in the future, mag-stay kami doon. So guys, dito na ako sa bahay nung part-time ko. Masarap guys ang buhay sa probinsya. Kaya lang, 'di ba, dahil nga yung nangyari sa amin nung asawa ko dati. Pero ngayon sa awa naman ng Diyos guys, yung asawa ko is hindi na katulad ng dati, laki na ng pinagbago niya. And hopefully dire-diretso yun. Tayo guys sa part-time. Hello guys, tapos na aking trabaho ngayong araw. One job lang tayo. Ngayon papunta tayo, malapit dito na yung bahay ko. Punta muna tayo sa grocery store. Sobrang traffic, buti na lang one job ako ngayon. Tingnan nyo naman guys kung gaano ka-traffic yan. Hanggang doon sa dulo yan, hanggang Oniri. Grabe guys, antok po ako talaga kaninang naglilinis ako ng bahay. Sobrang antok ko guys. Kung alam nyo lang, gustong gusto kong matulog na doon sa kwarto ng pinagpaplansyahan ko. Humiga muna kahit 5 minuto. Kaya lang baka makatulog ako. Diba, mga 3 something na ako nakarating kagabi. Tapos 3:30. Tapos nakatulog ako mga 4. Nagising, nag-alarm yung ko ng 8:10. Tapos nag-alarm na naman. Nakatulog na ako. Wala, sarado yung grocery store dun sa malapit sa amin. Kuha muna tayo guys ng kamatis. Minsan kumakain na guys ako ng kamatis eh. Hindi ko na i-plastic.